Magandang hapon po at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran, ng ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari pong lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan, ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon po, si Pastor Pedro ang magpipreach po, galing po ulit sa 2 Corinthians. At bigat at emotional po ng journey po natin sa 2 Corinthians. May mga hugot at pananakit, and yet, faithfulness ni Apostol Pablo. Kaya po, as usual, ang mga kakantayin po natin ngayong hapon will help us to meditate sa mga aaralin at babasahin po natin. Ang first song po natin ay titled, O Lingkod ng Diyos, kung saan po kakantahin natin, O Lingkod ng Diyos, inyong pahayag ang kahangahangang pangalan niya. No? So, katulad ni Apostol Pablo, tayong pong mga mananampalataya ay mga mensahero ng Ebanghelyo. Ang pangalawang kanta, kakantayin po natin, Lamb of God, no? Kung saan po sinasabi, Your gift of love they crucified, they laughed and scorned him as he died. The humble king they named a fraud and sacrificed the Lamb of God. No? Kung saan po, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, ang tunay na mensahero ng Diyos ay humble, no? At si Jesucristo, ang Panginoong Jesus, ang pinakamodelo natin ng pagiging mapakumbaba. And ang pangatlo pong kakantayin natin, What Grace Is Mine, no? Para sa mga faithful na messengers ng Lord who fight the good fight of faith, hindi binabaliwala ng Panginoon, kundi mabibigyan ng crown of righteousness para i-honor at i-glorify ang Panginoon. What grace is mine. Kaya po, tayo po ay tumayo at sabay-sabay po nating sambahan ang ating Diyos. O lingkod. O lingkod ng Diyos, inyong pahayag ang kahangahangang pangalan niya. Purihin si Jesus nga lang tagumpay, kanyang kaharian na walang hanggan. Diyos na sa langit. Diyos na sa langit, siyang nagliligtas, kapiling natin kanyang presensya, awit ng tagumpay ng mamamayan ni Jesus na siyang ating Panginoon. Ama sa langit, Ama sa langit, ang kaligtasan, bigyang parangal ang kanyang anak. Magpuri kay Jesus, o mga
sing. Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod and to become the Lamb of God. Your gift of love, they crucified. They laughed and scorned him as he died. The humble king they named a fraud and sacrificed the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was lost. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called a Lamb of, oh Lamb of God, oh Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, till I am just a sapa, oh Lamb of God, oh Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God, my Jesus Christ, the Lamb of God. Let's sing, what grace is mine? What grace is mine, that he who dwells in endless light called through the night to find my distant soul, and from his scars poured mercy that would plead for me, that I might live and in his name be known. So I will go wherever he is calling me. I lose my life to find my life in him. I give my all to gain the hope that never dies. I bow my heart, take up my cross and follow him. Sing, what grace is mine? What grace is mine, to know his breath alive in me. Beneath his wings my awakened soul may soar. All fear can flee, for death's dark night is overcome. My Savior lives and reigns forevermore. So I will
take up my cross and follow him. I bow my heart. I bow my heart, take up my cross and follow him. Manatili pong nakatayo para sa scripture reading. Ikalawang Timoteo, talata 4, mula bersikulo 1 hanggang 8. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo, at pagsabihan ng mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Ikalawang Timoteo, talata 4, mula bersikulo 1 hanggang 8, maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Salamat, Brother Paul, sa pagbabasa ng sinulat ni Apostol Paul sa pangalawang Timoteo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na maaari po kami pumunta dito na may kapayapaan, Panginoon Diyos. Na aalala po namin ang ibang mga iglesia, Panginoon Diyos, sa buong mundo na wala silang kapayapaan na makapagsamba, makapag-express ng kanilang sarili, ng kanilang devotion po sa inyo. At nagpapasalamat po kami para sa itong pagkakataon. Alam po namin kayo ang Diyos na nakaupo sa trono, Father God, na siya ang namamahala sa lahat ng nangyayari sa buong mundo, tagapaglikha ng buong mundo, tagapaglikha, Lord God, ng lahat ng mga bayan, Father God. And we pray for that we might be able to honor you. Bigyan namin kayo ng karangalan, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, na ang tao, Lord, nagkasala at nagpadala kayo ng isang tagapagligtas. At ang aming tagapagligtas na si Jesus ay nangako sa amin na kung sino man na lumapit sa Kanya ay siyang mafu-forgive, ay siyang makikilala ang Ama, ay siyang makakamit ang buhay na walang hanggan. Panginoon Diyos, humihingi po kami ng patawad sa inyo sa mga araw na hindi po namin kayo nilagay sa inyong trono, sa aming mga puso. Bagamat iba po sa amin, busy sa buhay, sa negosyo, sa trabaho, sa aming mga gawaing bahay, Lord, minsan nalilimutan po namin
ang importansya ng inyong anak ni Jesus sa aming mga buhay. Father, forgive us if we put even entertainment before your Son or ourselves before devotion to your Son. Ngunit alam po namin, kayo po ang magbibigay sa amin ng lakas. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hinihingi po namin, Lord God, ang kalakasan na ito na makapag-devotion po kami sa inyo. Yun nga ang perseverance of the saints, Lord God, hindi naman po dahil sa amin po ito'y dahil sa inyong banal na Espiritu na nag-uudyok sa aming mga puso na kami po ay sumunod po sa inyo. Patawarin mo po kami itong linggo. At bigyan niyo nga po kami ng kalakasan mula ngayon hanggang Lunes, hanggang Sabado, naway magawa po namin ang kailangan namin gawin. Hinihiling din po namin ang aming marami po sa amin ay nangangailangan pang pinansyal. Would you meet us, Lord? Kung sino man nag-imbento, na kayo po ang nag-imbento ng pera, ng pangangailangan, Lord. Kayo po nga tumupad po para sa aming mga pangangailangan. Sa lahat po ng may sakit, Panginoon Diyos, dito sa aming iglesia, dalangin po namin na you become the God of healing to us. Sa lahat po ng may emotional instability, Panginoon Diyos, dito sa amin, Panginoon Diyos, would you be the God of our comfort? Would you comfort each and every one? Lord, we want to see you as our all in all. Lahat po ng pangangailangan namin, nakikita po namin kay Jesus. Wala nang iba. Patawarin mo kami kung sa iba pa kami tumitingin. Patawarin niyo po kami. Panginoon Diyos, alam ko, hindi po lahat ng nakikinig po ngayon ay nakikilala na ang inyong anak. Lumalapit po kami sa inyo. Lord, would you make it so clear to the minds and the hearts of those who still do not know you? Would you take them, draw them out of the darkness and bring them to your kingdom? Sabi nga sa book of Hebrews, today if you hear His voice, do not harden your hearts like in the wilderness. Panginoon Diyos, we pray for softened hearts. Palambutin niyo ang puso ng bawat isa, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala po sa inyo. Alam ko po, marami pong hindi pa sinusuko ang kanilang mga buhay sa inyo. Father, speak. At sa oras na ito, at sa mahirap po namin tatalakayin ng mga talata, Panginoon Diyos, hinihingi nga po namin ang tulong ng Diyos na banal na Espiritu. God, Holy Spirit, speak to each and every one. Palinawin niyo nga po sa bawat isa ang mga lessons at mga talata na tatalakayin po namin ngayon araw na ito. At sana po wala na pong ibang maiaangat na po namin kung hindi ang inyong anak na si Jesus. We put Him on His throne today and may it be the case today. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo. Parang ayaw mo po dito. Naalala ko yung joke ni Brother Josh, yung splash zone daw dyan. Walang tumawa. Splash zone. Ibig sabihin, yung mga natatalsikan. Sinubukan ko pang... Tama na. Ang ating pamagat for today is yung tunay na pag-ibig para sa tunay na mensahe. Genuine love for a genuine message. Ito isa sa pinakamahirap na tinalakay kong mga talata mula sa pangalawang Korinto chapter 11, 7 to 15. Anyahan ko nga kayong lahat na tumayo upang basahin at bigyan ng karangalan ang banal na salita. Tayo iba magbabasa ng verse 7 to verse 15 ng 2 Corinthians chapter 11. Sabi sa verse 7, ako ba'y nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y maitaas? Dahil sa ipinangangaral ko sa inyo
na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Aking ninakawan ng ibang mga iglesia sa pamamagitan ng pagtanggap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo. At nang ako'y kasama ninyo sa nasa pangangailangan, ako'y hindi naging pasanin sa kaninuman, sapagkat ang aking mga pangangailangan ay tinustusan ng mga kapatid ng galing sa Macedonia. Kaya't aking iniwasan at iiwasan na maging pasanin ninyo sa anumang paraan. Kung paanong ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, walang makakapigil sa akin sa pagmamalaking ito sa mga lupain sa Achaia. At bakit? Sapagkat hindi ko kaya minamahal? Alam ito ng Diyos. At kung ano ang aking ginagawa ay patuloy kong gagawin upang alisin ang mga pagkakataon doon sa mga nagnanais na pagkakataon na kilalanin bilang mga kapantay namin tungkol sa ipinagmamalakin nila. Sapagkat ang gayon mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. At hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Maaari na po tayong maupo. Pagpalain po tayo sa salita ng Diyos. Napagbintangan na ba kayo ng isang bagay na hindi totoo? Amen. May mga sumasagot. Baka sa asawa niyo, pinagbintangan ka? O baka minsan, baka dinala ka pa sa korte ng isang kamag-anak na tinitingnan nila, ay baka kayo ay nagsasamantala patungkol sa mana ng inyong pamilya. Baka ganun. Siniraan na ba kayo sa social media? Minsan, hinuhusgahan ba kayo sa hindi magandang trabaho kahit ginawa mo na lahat? Alam ko na pagbintangan na tayong lahat. Ngunit kung mayroon man bintang sa atin, tiyak ako na walang comparison, hindi mo maikukumpara sa mga pag-accuse at pagbintang kay Apostol Pablo. Walang sinabi yung mga bintang sa atin. Ilan beses inakusahan si Apostol Pablo? Hindi na natin mabilang eh. Maraming accusation na hinarap. Siya ay inaccused na maging dulot ng kaguluhan, troublemaker, paninirang puri sa templo ng mga Hudyo, di ba? Dishonoring the temple. Hindi daw siya sumusumay daw siya sa batas ni Moises or against the law of Moses. Nanggugulo daw siya. Wala raw respeto sa emperor. At iba pa. Ang dami pang ibang mga akusasyon. Ang resulta nitong mga akusasyon ay siyempre, inaresto siya. Paglilitis, ang mga akusasyon ay humantong sa pag-aresto at pagharap sa iba-ibang opisyal. Humarap siya kay Felix, humarap siya kay Herodes, humarap siya kay Festus. Alam po natin, ayon sa mga salita ng Diyos, ay 3 beses siyang kinulong. Ngunit sa lahat ng kanyang pinagdaanan na mga accusation, naniniwala ako na walang higit na masamang nangyari sa kanya sa kanyang kalungkutan na dinadala kaysa sa mga nangyari dito sa mga talatang ito. Isang akusasyon na hindi daw siya apostol. Isang akusasyon na hindi daw niya mahal ang Corinthian Church. Kaya nga po ang ating pamagat ngayon ay ang tunay na pag-ibig para sa Corinthian Church, para sa tunay na mensahe galing sa tunay na apostol. Kaya gaya na ng mga nabanggit mga nakaraan linggo, sinisimulan sa Kabanata chapter 10 or sa chapter 10, mayroong pagbabago sa tono.
Di ba ako rin yata nag-preach ng last verses ng chapter 9 kung saan natapos humingi siya ng suporta na pinansyal sa mga simbahan sa Jerusalem para sa mga Jerusalem churches or Jerusalem saints noong chapter 8 and chapter 9. Ang bahaging ito ng sulat ay nakatuon sa mga issue isyung nasa pagitan niya at ng Corinthian church upang ang mga problema, itong bahaging ito, parang nagkakaayusan sila. Kasi pupunta si Pablo dito, in short, magkaayos tayo sana bago ako pumunta sa inyo. Mga issue nyo at problema nyo sa akin, sana malaman ko na, mga issue ko at problema ko sa inyo, ayusin na natin kasi darating ako. Dito sa chapter 11, pinagpapatuloy lang natin ang pag-aaral sa section na kung saan ipinagtatanggol ni Apostol Pablo ang kanyang mga aksyon patungo sa Corinthian church. Habang iniisip ko ang mga talatang ito, iniisip ko, na sobrang nakakalungkot. Sobrang hindi patas para sa Apostol Paul. He didn't deserve to be treated the way after all the things that he did to this Corinthian church. Siya nagsimula Siya nag-share Siya ang nagdala ng ebanghelyo nung AD 51 kung saan sa kanyang second missionary journey, pumunta po siya doon. Sa puntong ito, 5 years later, sumusulat siya. Kailangan pa niya i-prove na minamahal niya ang church. Siya ang nagtatag. Sabi nga sa Gawa chapter 18, verses 8 to 11. At si Crispo, ang pinuno ng sinagoga, ay nananampalataya sa Panginoon kasama ang kanyang buong sambahayan. At marami sa mga taga-Korinto dahil sa pakikinig kay Pablo ay nanampalataya at nabautismuhan. So Pablo ang nagdala ng gospel sa kanila. Isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik sapagkat ako'y kasama mo, sabi ni Jesus kay Pablo, at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito na hindi pa kilala ni Pablo at this point. At siya'y nanatili roon ng 1 taon at 6 na buwan na ay tinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Namuhunan si Pablo sa Corinthian church. Sabi nga, 1.5 years nang ministeryo. At ngayon, kailangan ang kanilang espiritual na ama ay kailangan patunayan ang kanyang sarili sa kanila. Medyo masakit yun para kay Pablo. Pinag-iisipan ni Pablo ang sarili niyang kaugnayan sa mga taga-Korinto at ipinakikita nito ang kalungkutan na meron siya. Sa pagtanggi ng mga taga-Korinto, pabor sa mga tinatawag na mga kalaban niya, mga super, quote-unquote, super apostles at na magiging mga huwad na apostol. So ito yung sermon natin today. Ito yung isang malungkot. Pag binabasa ko, napakalungkot. Pinakikiramdaman ko ang emosyon ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang pagsulat patungo sa simbahan ng Korinto. Sabi nga last week ni Pastor Rico, nagsiselos. Nakaramdam na ba kayo ng selos? Sana hindi. Pero ako, yung asawa ko, lagi akong pinagseselusan. Ako din, nung araw pa yun, 20 years ago. Ang sakit niyan. Ang sakit magselos. Wala pa mga cellphone, hindi mo alam na nangyayari, hindi pa kayo kasal, boyfriend, girlfriend. Hindi mo ma-explain yung selos. Pero ngayon, siyempre, wala nang selos. Pero si Pablo nagsiselos with a godly jealousy para sa Corinthian church kasi may pumapasok na mga ibang mga huwad na apostol. Sabi nga niya, I feel a divine jealousy for you dahil ito isang yung pag-present sa Corinthian church, I betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. Siya ang nagdala kay Kristo dito sa mga ito. At ngayon patuloy siyang nagiging mangmang, alang-alang sa Ebanghelyo dahil sa kanyang pagmamahal sa simbahan. Sabi nga ni Doc Rico last week, foolish love nga daw from last week's title.
Kaya dito makikita natin ang panig ni Paul kung saan ipinapakita niya ang humility, ang pagpapakumbaba at pagmamahal ng isang pagmamahal niya sa iglesia ng Corinth. Pansinin lagi natin ang kalagayan or emotions ni Pablo habang binabasa natin ang mga talata. Gusto ko maging emotional itong verses na ito today. So ito sinabi ni Pablo, verse 7. Ako ba'y nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y maitaas? Dahil sa ipinangaral ko sa inyo ng walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos? Kasalanan ba yun? Na hindi siya naningil? Yun yung unang point natin, yung pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Did Paul sin? In other words, was it wrong for him to share Christ free of charge? O kailangan ba niyang gayahin yung mga nandun na nakasulat sa chapter 11 verses 13 to 15, mamaya pupuntahan natin, yung mga huwad ng apostol na humihingi ng bayad. Was it necessary for Paul na gayahin na since naniningil sila, maniningil din ako? Sabi nga sa yung version ng NIV, sisimplihan ko na lang sa English, was it sin for me to lower myself in order to elevate you by preaching the gospel of God free of charge? Kaya talagang ibinababa ni Pablo ang kanyang sarili o nagpapakumbaba siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng hindi ako hihingi sa inyo ng pera mula sa mga taga-Korinto. Tulad ng paano ang mga super apostles ay nanghihingi. Ang kanyang mga kalaban ay nangangatwiran na ang hindi daw pagtanggap ng pera ay isang pag-amin na siya ay walang kwenta, mas mababa daw sa kanila. Dati kasi in church history or even in ancient history, meron nang tinatawag natin na professional orator. Kung saan isang taong magaling magsalita ay pupunta sa mga bayan at bago pa ang mga sine, bago pa nagkaroon ng mga drama, bago pa ang Netflix, ito yung mga pinakasinaunang type of profession. A professional orator. Tatayo sa harap, magsasalita na maganda, at siya'y binabayaran ng mga tao. Ito'y hanap buhay, isang klase ng hanap buhay dati ng mga lalaki. At kung mas magaling kang maging orator o mananalumpati, mas malaki ang iyong halaga. At kung mas malaki ang inyong halaga, mas malaki ang bayad sa iyo. At ito ang sinasabi ng mga huwad na apostol kay Pablo. They said, since hindi siya naniningil, hindi siya ganun kagaling. Kaya't ang mga sulat niya, magaling siya manunulat, matapang. Ngunit pagdating dito sa personal, wala naman siya eh. Yun ang sinasabi patungkol kay Apostol Pablo. Napakasakit. What these enemies failed to realize, yung mga kaaway ni Pablo, is that there's a huge difference between ang pamantayan ng mundo at ang pamantayan ng Diyos. Kung may karangalan ang mga taong malalaki sweldo para sa trabaho natin sa mundo, malaki na sweldo niyan, grabe yan, etc., etc. Baliwala yun sa Diyos. Tanggalan mo lahat ng zero, baliwala po yan sa Diyos. Alam mo ang currency ng Diyos, ang pagpapakumbaba. At yun ang unang punto ko for today. Yung pagpapakumbaba ni Pablo ay isang testigo na siya'y nagmamahal sa iglesyang ito. Ang pagpapakumbaba ay nakukuha ang atensyon ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah chapter 66 verses 1 and 2, this is to this I look. To this I look, he is who is humble and trembles at my word. Gusto mo makuha yung pansin ng Diyos? Pagpapakumbaba ang nakakakuha ng pansin ng Diyos. At dito si Pablo ay patuloy nagpapakumbaba at ginagawa niya ito, paano? Paano siya nagpapakumbaba? Sa anong tiyak na paraan? Sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang karapatan.
Huwag niyo na ako suportahan, sabi ni Pablo. At talaga nagtrabaho na lang siya para sa ikabubuhay habang siya ay nasa Korinto. Hindi naman ibig sabihin mayaman si Pablo eh. Hindi ibig sabihin hindi siya nangangailangan. Kasi pag tinitignan natin yung verses 8 and 9, yung mga sumusunod, sabi dito, ako'y ninakawan ang ibang mga iglesia sa pamamagitan ng pagtanggap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo. At nang ako'y kasama ninyo at nasa pangangailangan, ibig sabihin, may pangangailangan si Pablo. Sabi na dito, ako'y hindi naging pasanin sa kanino man, sapagkat ang aking mga pangangailangan ay tinustusan ng mga kapatid na galing sa Macedonia. Kaya't aking iniwasan at iiwasan na maging pasanin ninyo sa Korinto sa anumang paraan. By the way, disclaimer, hindi po masama maging paid pastor or paid missionary or paid apostle. Wala pong problema. It is an honor. Do not muzzle the ox. Sabi, di ba? Sabi sa Old Testament, ginamit din ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9. Hindi po masama. Ang ginagawa lang po ni Pablo dito kasi may mga nagsasabing hindi daw siya apostol So talaga, ganun O sige, talaga hindi ako kukuha ng financial donation sa inyo. Anyway, etong church na ito sa ibang lugar, siya naman nagdo-donate sa akin Di ba? Pero kayo, pure tayo. Ayokong kumuha sa inyo. So hindi ibig sabihin, hindi kumukuha ng financial donation si Pablo, hindi ibig sabihin, masama ang kumuha na financial donation. Hindi totoo po yan. At lagi natin na makikita, marami talagang maayos and we see both sides. Tent maker on one side and paid pastor on the other. Parehas pong tama po yun. Disclaimer lang po yun. Pero tignan natin yung verses 8 and 9 ulit. Aking ninakawan ang ibang mga iglesia. Stop right there. Totoo ba yun? Nagnakaw ba siya? Magnanakaw ba siya? Hindi naman di ba? Siya ay gumagawa lang ng isang punto. Parang sinasabi niya dito sa mga Macedonia churches, yung pinagkuhanan niya ng pera, ng financial support, is kumukuha siya ng pera doon, pero hindi siya nagsaserve doon. Para ba siyang ghost employee ng Philippians, Thessalonica, at saka Berea. Kukuha siya ng pera doon, pero walang nangyayari. Ghost employee. Sanay po tayo dyan. Bayad ka ng bayad ng buhay. Hindi na nga, baka kung saan ako mapunta. Your Honor! By the way, sabi ni Brother Carlo, yun yung bagong YouTube ng mga matatanda. Yung Senate hearings. Pero hindi po siya, ang nangyayari, hindi niya hininanakawan ang mga churches in Macedonia, which is Philippi. Ang ginagawa niya, kumukuha siya ng support doon, pero nagmi-ministeryo siya sa ibang lugar. Kaharian pa rin ng Diyos ang kanyang miniministeryohan. Only in another place. At sabi nga sa verse 9 dito, babasahin ko, at nang ako'y kasama ninyo at nasa pangangailangan, ako'y hindi naging pasanin. Kanino man. Kanino man hindi siya magiging pasanin. Pag binabalikan natin ang unang Corinto chapter 9 verse 12, sabi dito, gayunmay hindi namin ginamit ang karapatang ito. Anong karapatan? Na dapat nagsiserve ako sa inyo, dapat meron akong financial support sa inyo. Sabi niya, hindi niya gagawin yon. Kundi, tinitiis namin ang lahat ng mga bagay. Bakit daw? Upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang pinaka-importante para kay Pablo ay yung hindi maging hadlang ang anumang bagay. At sa Corinthian church, isang bagay yung pera. Sa ibang church, hindi naman nagiging bagay, hindi nagiging hadlang. Kaya dito medyo may issue O sige, may issue kayo sa pera, hindi ako hingi ng pera sa inyo. Dito sa Philippian church, wala namang problema. Sige, suportahan niyo ako. At yun na nangyayari. Wala namang ganung huwad na apostol sa Philippian church, pero sa Corinthian church meron. So sabi niya, just to keep clear, no money involved tayo dito sa side na to. In everything, sabi niya, I kept myself from being a burden to you. Ito masama. Ginawan siya ng issue doon. Grabe, no? Ginawan siya ng issue. Kasi dahil sinasabi ng iba,
hindi ka kumuha ng pera, mahina ka. Pero anong ginawa ni Pablo? Bakit hindi siya kumuha? Tignan natin sa Acts chapter 8, sa Gawa chapter 18. Tignan mo dito sa verse 3. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila. Kay Priscilla and Aquila yata to. At sila ay magkasamang nagtrabaho, parehong nagagawa ng tolda or tent makers ang hanap buhay nila. Okay, so nagtrabaho siya, pagdating niya sa Corinth, nagtrabaho siya. Di ba? Unang salpak niya sa Corinth, okay, malapit sa Athens, Corinth, nakakita siya ng dalawang Kristiyano, si Aquila at Priscilla. Hindi ko alam kung Kristiyano sila at that time or baka Hudyo pa lang. Pero sumama siya at gumawa din siya, nakipaghanap buhay siya kay Priscilla and Aquila. Nang dumating sa verse 5, pag tinignan natin, dumating si Silas at saka si Timoteo mula sa Macedonia, sila nagdala ng donation. Okay? Si Pablo ay naging abala sa pangangaral at pinatotoohan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. Pagdating ni Silas at saka ni Timothy, sila ay nagdala ng pinansyal na suporta para kay Pablo at pagkatapos nakapag-focus na si Pablo sa pagtuturo at pangangaral. Hindi na siya nangailangan kumuha ng financial support kay Corinth. Alam niyo po, wala naman dapat problema. Walang tapat na apostol, walang tapat na pastor, walang tapat na misyonaryo ang dapat sumailalim sa ganitong uri ng pagtatanong. Hindi dapat tinatanong ang motibo ni Pablo dito. At gayunpaman, sa sakit at sa lungkot, anong ginawa ni Pablo? Nagpakumbaba na lang siya at patuloy na niyang ginawa ang kanyang dapat gawin dito. Nagpadala siya ng angry letter, di ba? Galit na sulat. Ngunit ito pa rin bunga ng kanyang pagmamahal sa kanila. Sabi nga sa Filipos chapter 2 verses 3 and 5, huwag ninyong gawin ang anumang pagpapaligsahan o pagmamataas. Kung hindi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit ng mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kung hindi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. 5 years after going to write, 5 years after writing 2 Corinthians, he writes Philippians chapter 2 verse 3 and 5. 5 years after, alam niya kung ano nangyayari. Nagtutuloy tayo sa verse 10. Kung paanong ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, walang makakapigil sa akin sa pagmamalaking ito sa mga lupain sa Achaia. At bakit? Sapagkat hindi ko kayo minamahal, alam ito ng Diyos. Alam ito ng Diyos. Sabi sa verse 10, may pinagmamalaki daw siya. Walang makakapigil sa akin sa pagmamalaking ito. Ano yung pinagmamalaki niya dito? Gaya na sinabi kanina, ang pinagmamalaki niya ay hindi siya kukuha ng financial support, particularly sa bayan ng Corinto. Kuya Peter, sabi mo kanina, nagpapakumbaba siya. Pero ngayon, nagmamalaki siya. Parang ginagamit lang ni Pablo ito para yung i-condemn yung kanyang sarili. Kanina, di ba sabi niya, nagkasala ba ako? Tapos, ninakawan ba? Di ba? Sa verse 8. Asan yung verse 8? Ninakawan ba? Ngayon, nagmamalaki. So, nagkasala, ninakawan, at nagmamalaki. Parang sinasabi, am I sinning? Totoo ba yun? Hindi naman, di ba? So, anong pinagmamalaki ni Pablo dito na hindi na nga siya kukuha dito sa lupain sa Achaia? Kahit may pressure sa mga false apostles
na tumanggap ng tinatawag natin na financial support o kaya honorarium. Patuloy na ipinapaalam ni Pablo na wala siyang natatanggap dito sa region ng Achaia. In other words, sa madaling salita, gusto ni Pablo na malaman ng mga taga-Korinto na hindi siya kumukuha ng suportang pinansyal dahil isang karangalan ang hindi makakuha ng honorarium. Kasi hindi naman pera ang kanyang motibo. Sabi nga sa commentary ko, his payment was to receive no payment. At patuloy lang siyang hindi susuportahan ng Corinth. Dahil ba hindi siya mahal ng mga ito? God knows. So ito masama eh. Tingnan natin yung verse 11. At bakit? Sapagkat hindi ko kayo minamahal, alam ito ng Diyos. Alam mo ang konteksto po dito, ay sinasabi ng mga huwad na apostol, pinagbibintangan siyang hindi minamahal ang Corinthian church. Hindi mo mahal ang Corinthian church. Bakit? Kasi hindi ka tumatanggap ng suporta eh. Tumatanggap ka ng suporta mula doon sa mga northern cities, sa Philippi, sa Thessalonica, sa Berea. Tumatanggap ka ng pera doon sa kanila. Sa amin, hindi ka tumatanggap ng pera eh. Hindi nyo kami mahal. Ano? Pero yun ang ikinakalat ng mga huwad na apostol sa Corinthian church. Alam mo sinabi ni Pablo dito sa verse 11? Alam ito ng Diyos. Alam ito ng Diyos na mahal ko kayo. Alam ito ng Diyos na lahat ng ginagawa ko dito sa Corinthian church is dahil mahal ko kayo. Sabi sa pangalawang Corinto chapter 12 verse 13, sapagkat sa ano kaya naging huli sa ibang mga iglesia, maliban sa ako'y hindi naging pasanin ninyo? Patawarin ninyo ako sa pagkakamaling ito. Parang sarcastic si Paul dito, sinasabing, sinasabi nyo hindi ko kayo mahal? Mas type ko yung mga churches sa Macedonia. Bakit? Dahil hindi ako kumuha ng financial support sa inyo? Abay, sorry Parang ganun yung dating ni Parang may sarcasm ba si Apostle Paul? Pasensya na ha. Nagpapakumbaba ako para sa pagmamahal ko sa inyo. Tapos ina-accuse nyo ako na hindi ko kayo mahal. Hello? Alam mo sa iba, umalis na eh. Ibang misyonaryo, aalis na lang dyan. Pero para kay Apostle Paul, it does not matter what they think as long as he loves the church. And in the next verses, makikita natin kung anong ginawa niya. Sabi niya dito sa verse 12, at kung ano ang aking ginagawa ay patuloy kong gagawin upang alisin ang mga pagkakataon doon sa mga nagnanais ng pagkakataon na kilalanin bilang mga kapantay namin tungkol sa pinagmamalaki nila. What he's saying here is, diretso pa rin siyang mag-serve sa Corinthian church. Pagmamahal sa pamamagitan ng pagtitiis. Magtitiis lang si Pablo. Patuloy siyang mangangaral ng ebanghelyo. Patuloy siyang magmiministeryo sa Corinthian church. Patuloy siyang hindi hihingi ng kabayaran. Hindi niya papayagan ang mga sumasalungat sa kanya na nagmiministeryo din kunwari na maging pantay-pantay silang binabayaran. Sila ay magiging dehado. Bakit dehado? Kasi sila nagpapabayad eh. Binabaliktad ni Pablo, babaliktad rin din ni Pablo. Hindi niya gustong mabibigyan ng pagkakataon, maging pantay-pantay silang lahat na magbabayad dito, magbabayad doon. Hindi. Ang ginawa ni Pablo ay sa pamamagitan ng pagtuloy ng pagtatanggi sa anumang financial suporta mula sa kanya, hindi pa rin niya tatanggapin. No financial support. No financial support. Sa halip,
ay gagamitin niya ang kanyang pagiging walang bayad bilang tanda ng isang pagiging apostol. At lahat ng ito ay titiisin niya sa kabila ng kanyang mga kritiko, sa kabila ng pagtanggi ng ilan sa kanya. Alam mo, I'm sure, hindi naman lahat ng Corinthian church. Mahilig kasi si Corinthian church, I am for Paul, I am for Silas, I am for Jesus, di ba? I am for Ian Tolentino. Mahilig sila dun eh. Pero hindi lahat ng tao galit kay Pablo. Ang nangyayari ay yung a few who are noisy. Sila yung nag-iingay parate. Sila yung laging kontra sa lahat ng ginagawa. Alam mo sa leadership yan, parang pag nakakarinig ng ganun, parang ang feeling ni Pablo siguro lahat na ng tao ganun, kahit konting a few percentage lang. At kung ang inaakala nilang susuko si Pablo, hindi siya susuko. Kahit mahina ang kanyang presensya, yung katawan ni Pablo, di ba, sabi nga ng mga kaaway niya, kalaban niya, kahit feeling ko maliit lang si Pablo eh. Feeling ko hindi siya nag-gym. Feeling ko pag tinayo mo dito, parang baliwala lang. Pag nagsalita, baka utal-utal pa. Pero siya yung apostol. Sabi kasi sa ibang mga talata, mahina ang kanyang presensya ng katawan. At ang kanyang pananalita ay walang kwenta. Ibig sabihin ba nun, titigil si Pablo? Si Pablo ay magtitiis at ang pagtitiis na ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa simbahan. Mga kapatid, ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya, ang pangunahing puwersang dapat magtutulak sa kahit anong ministeryo. Alam mo, ang church natin, marami po sa atin, mahal na mahal ang Diyos. Tama naman yun. Ang church natin, marami sa atin, mahal na mahal ang banal na salita. Tama din po yun. At dapat ang church natin, mahal na mahal din ang kapwa mananampalataya. The love for God, the love for His Word, and the love for His people. Ayoko maging accusation na sa atin na mahal lang nila scriptures, mahal lang nila ang Word of God, ang kanilang hermeneutics, literal hermeneutics, etc., etc. Gagaling nilang lahat. Para tayong Ephesian church, di ba? Tama sa doktrina, pero you have lost your first love. Ang pag-ibig sa kapwa, mananampalataya, ang pangunahing puwersang dapat nagtutulak sa bawat magmiministeryo po sa inyo. Alam ko, some of you want to be ministers, some of you want to go out. Check natin ang puso natin kung talagang gusto lang natin mailabas yung nasa utak, which is good, which is fine. We need to have love for the flock, the church. At ang pag-ibig na ito ay ipinakita sa pagtitiis ni Pablo para sa grupong itong mga mananampalataya sa Korinto. Ang pagmamahal, ang pag-ibig na yan, hindi naman pwedeng mahal ko kayo kasi nagagandahan kayo sa sermon ko eh. Nagagalingan kayo sa leadership namin. Hindi. Ang pagmamahal, kahit suway na ayaw nyo na sa leadership, okay lang, mamahalin namin kayo. Dapat ganun. At dito sinusuway na si Pablo. Hinahabol pa niya. Sabi niya, I will continue to do what I've been doing sa verse 12. Kung ano ang aking ginagawa ay patuloy kong gagawin. Kahit ayaw nyo. Patuloy akong hindi hihingi ng financial donation. Kahit yun yung pangunahing pagtitira sa akin na wala raw akong kwenta. Sabi ko kanina, patuloy akong gagawa kahit na sinasabi nilang third rate, trying hard, copycat na ako, sabi kay Pablo. Patuloy pa niyang gagawin lahat ng kailang ginagawa. May choice eh. Pwede naman siya huminto. Silas, Timothy, bahala na kayo.
Ayoko na dyan. Tuluyan ko nang iiwan ito. Tatampo na lang ako. Pearls to swine yan, mga kapatid. Lost cause, ayoko na dyan. Or, titiisin niya ang lahat ng kahangalan na ito at patuloy na maglilingkod ng walang bayad para sa kapakanan ng Ebanghelyo para sa Korinto. Tandaan natin ang pinag-usapan natin last week. Sabi ni, maganda yung sermon last week at nagpahayag na si Corinthian church na para siya daw yung asawa ni Jesus. The bride of Christ. Nasa verse 4 and verse 5 yun. Wala naman talaga dapat tayong punahin pagdating sa pagtitiis ni Pablo para sa ministeryo. Wala. Siya ang ating ehemplo. Sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 4, habang hinihintay niya ang pagpugot ng ulo sa kanya, nung siya'y nakuha ng Rome, sa Rome, naghihintay na lang siyang pugutan siya ng ulo, iniwan siya ng karamihan. Binasa natin ng portion nito kanina, sabi sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8, tungkol sa akin, ako'y ibinuwas na tulad sa inuming handog. What's that? I drink offering. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Mas maganda sa English, I have fought the fight, I have finished the race, I have kept the faith. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. The Christian life is not a sprint. It is a marathon. 10 years later, ito, 56 AD siya nagsulat sa 2 Corinthians, 66 AD siya nagsulat kay 2 Timothy at malamit na siyang mapugutan ng ulo. Yan ang tunay na pagtitiis. Tunay na endurance. Sa ating pangatlong bahagi at sa ating last point, pagmamahal sa pamamagitan ng babala. Love through warning. Sabi sa verse 13, sapagkat ang gayon mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. At hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap ng anghels ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Sino itong mga kaaway ni Pablo? Verses 13 to 15. Sino ang mga huwad na apostol na ito? Pag tinitignan natin ang kabuuan ng sulat na ito, lumalabas itong mga kalaban ni Pablo na dumating sa Corinto ay ang mga mga Christians na Jews daw. Okay? Sabi for next week na ito sa verse 22, pag pumunta kayo doon, sabi ni Pablo dito, pertaining to itong mga kalaban niya, Hebreo ba sila? Ganun din ako. Israelite ba sila? Ganun din ako. Anak ba sila ni Abraham? Ganun din ako. So parang malamang galing sa baka galing sa Judaism din, pero naging hybrid Judaism Christianity, di ba? At tapos pag tinitingnan natin ulit yung verses ng verse 13 to 15, parang hindi natin makikita na talagang hindi sila huwad na apostol. Huwad na apostol in the sense na yung sinasabi talaga nila, worship Satan, worship the devil. Hindi Parang yung word na nagpapanggap, ibig sabihin, nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. So akala mo, for Christ sila, pero binabali nila or tinutukod nila ang salita ng Diyos na para lumihis kahit konti. At the end of the day, lihis na. It seems like what they were preaching, hindi naman talagang outright heresy.
Parang nagpapanggap lang sila. Wala silang, parang ang sinasabi sa kanila is, oo nga, ano sila Judaizers. Para silang Judaizers in Galatia. Na sinasabi, faith plus works, hindi faith plus nothing. Faith plus works plus maybe financial support equals being righteous in the eyes of God. Hindi siya talagang, dito, nakita mo, golden calf, halika dito kayo lahat. Hindi eh. Parang konting pitik ng a little bit here, a little works there. Ayan na. At the end of the day, ang layo na sa salita ng Diyos. Kung nandito kayo last Sunday, maganda yung sinabi ni Pastor Rico. Sabi niya dito, people tolerate the entertainment but yon at the true word. Tinatanggap ng mga tao ang libangan, ngunit inaantok po tayo sa totoong salita. At yan yung paraan kung papaano ang mga false teachers ay makakapasok at magkakaroon ng access sa church. So, paano natin makikita? Paano natin makikita ang false teachers? Sa awa ng Diyos, wala pa po tayong false teacher dito. Hindi po ako false teacher. Sa awa ng Diyos, meron tayong membership kung saan napoprotektahan po natin. Alam mo, ang joke ko rin kaninang umaga to. Joke to ha, pwede tumawa kayo. Bayaran ko kayo para tumawa kayo. Ang tahimik eh. Alam ko malungkot po kasi itong portion of Scripture, sabi. Dati nakinig ko si R.C. Sproul. Sino may kilala kay R.C. Sproul? Siyempre kilala niyo si R.C. Sproul. Pinahiram ko yung book na yun, makikita mo dun. Si R.C. Sproul, sabi niya, paano daw niya makikita na may isang false preacher? Sabi niya, I can determine them by their hairstyle. Kapag yung hairstyle daw ay parang nakapumada, naka-brush up, may gold chain, maputing-maputi ang mga ngipin, parang yun na raw ang kanyang way of saying mukha siyang false teacher. Oo nga naman. Pag tinitignan po natin ang tele-evangelist na humihingi ng pera sa Amerika, huwag na lang dito sa Pilipinas, baka may tamaan pa ako. Parang ganun nga. Parang lang. Pero sa katotohanan, hindi po dapat tayo tumingin sa panlabas na anyo. Kahit na maganda buhok niyan at naka-Ferrari, siyempre baka, ewan ko na. Pero kung maayos yung buhok, kagaya ni Doc Rico, di ba, hindi natin pwedeng hatulan ang mga panlabas na anyo. Sabi nga sa Biblia, ayaw natin husgahan ang mga itsura. Di ba? Yung mga panlabas na itsura. Ayaw natin maghusga sa ganun. Kung hindi natin husgahan ang itsura, paano natin husgahan ang mga false teachers? Sana maingat po tayo kasi ang madaling mag-accuse pero ang hirap mag-prove, di ba? Hindi natin nais hatulan ang mga motibo ng mga tao. If we are going to look for false teachers or false prophets, hindi natin pwede sabihin yung sinabi ni Lord Jesus, I can see through your hearts and your hearts. Pag ganun magsalita, si Lord Jesus lang pwede magsalita na ganun. Hindi natin makita yung puso. Si Lord lang ang pwede mag-judge ng puso. Ang ating trabaho sa paghahatol o sa pagja-judge ay hinahatulan natin ang bibig, hinahatulan natin ang pag-uugali, hinahatulan natin ang kanyang kilos. Kapag ang isang tao ay nagsalita, hindi ayon sa Biblia, nakakasira ang kanyang pagtuturo, o kahit may sinulat siya sa social media o sa Facebook na hindi ayon sa Biblia at nakakapanira ang kanyang tinuturo, or kapag ang mga kilos niya ay mapangwasak na pag-uugali, tayo ay dapat mag-ingat. Hindi natin pwede sabihin, lagi naka-all black yan.
Yung mga babae nandito, yung mga lalaki, whatever. Outward appearance yun. Pagdating sa kanyang salita, sa kanyang ugali, sa kanyang kilos, sa kanyang sinulat, sa kanyang sinabi, pwede po tayo mag-judge for that. At ano ang dapat natin gawin? 3 bagay po sa ating pagtatapos. Lumayo, ilantad, at sawayin. Bibigyan ko kayo ng 3 talata patungkol dito. 2 Timothy chapter 3 verses 5 and 6. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka. Parang kanta, lumayo ka sa... Sapagkat mula sa mga ito ang mga pumapasok sa sambahayan at binibihag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ng mga iba't ibang pagnanasa. Lumayo. Sabi sa Roma chapter 16 verses 17 and 18, ngayon isinasamo ko sa inyo mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral ng inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Lumayo. Pangalawa, sa Efeso chapter 5 verse 11, sabi dito, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kung hindi inyong ilantad ang mga ito. Take no part, instead, expose. Expose them. Dapat natin ilantad ang pagkakamali. Alam mo, tip lang, no? Pag ang ministry, ang ating mga pastor, nagtitingin ng pipili ng mga taong magsaserve sa church, hindi naman not necessarily in preaching. Personally, I look at 2 things. Self-control and humility. Self-control and humility. Pagpapakumbaba at yung nakakapagpigil sa sarili. Usually, ang mga huwad na guro, mga false teachers, mga false apostles, whatever, ito ang kulang sa kanila. Pangatlo, sawayin. Sabi sa 1 Timoteo chapter 5 verse 20, sila naman nagpapatuloy sa pagkakasala ay sawayin mo sa harap ng lahat upang ang iba naman ay matakot. By the way, kapag tumatawag po tayo ng false teacher, hindi basta-basta ipinapangalan na lamang. Dapat ipinapaliwanag natin ang error o yung kamalian, bakit siya naging false teacher. Magbigay tayo ng mga ilan dahilan para sa pagtatanggi nito. Hindi lang tayo kumbaga sa mudsling o magbabatuhan lang ng putik. Pero ang point sana natin dito sa ating local church, sana yung teaching natin will be so powerfully clarifying ang katotohanan ng Diyos. Na makita po natin ang katotohanan ng Diyos lang, na masanay po tayo sa ganun, para pag may pumasok na konting error, abay, alam na natin oops, parang hindi yun na. Parang may mali doon na. Titignan mo na lang, pag may nagtuturo sa harap, titignan mo na lang si Pastor George. Abay, hindi nagre-react. Di okay lang siguro. Uy, nagre-react, di ba? Hindi, pero hindi. Dapat tayo mismo, alam po natin kung ano ang nangyayari. Alam natin na dapat natin, pag may pumasok na maling katuruan, mga radar natin, tumataas na. Tayo din magtutulungan . So minsan nga, baka nakaupo kami dyan, Brother Rico, tapos wala kaming sabihin, baka may makakaligtaan kami. Sabihin niyo, Kuya Peter, ba't parang ganun? Oo nga, no? Baka dapat i-correct o hindi. Tayo din ang dapat magtutulungan dito. Ngayon, nowadays, di ba, ang nakikita mo sa mga social media feed nyo, yung mga LGBT lumalabas.
Yung community ng LGBT lumalabas. Ngayon, disclaimer lang, hindi po natin sinasabing magiging hostile tayo sa kanila, hindi natin sasabihin na magiging galit tayo sa kanila, ngunit hindi lang natin tatanggapin dito, we are not going to endorse nor affirm the certain lifestyle. Kapag may pumasok po dyan, isang LGBT or what, at nagsastruggle with sin, abay, pwede natin sabihin, kapatid or kaibigan, we will try to help you with your struggle that we know that is sinful. We are not going to say, okay ang ginagawa mo, or patuloy mo yan, sasabihin natin, paano po kami makakatulong sa inyo upang ma-overcome mo ang inyong struggle. Ito problema eh. We cannot, ang GFC, mga kapatid, ay hindi talaga pwede mangaral lang na mangaral patungkol sa yung mga sermon na warning sermons ba? Para lang warning sermon every Sunday. Hindi po ganun eh. Ang pinakamahusay na proteksyon laban sa pagpanggap ni Satanas at sa mga nagpapanggap bilang mga anghel ng liwanag ay malaman natin ang tunay na mensahe na nagmumula sa isang tunay na pag-ibig, mula sa tunay na apostol na si Pablo. Maraming beses ko na narinig dito sa ating pulpito na ang pinakamahusay na paraan upang makita ay ang isang peke ay papano? Malaman mo ang katotohanan. Ang pinakamahusay na proteksyon laban sa kadiliman ng kamalian ay ang liwanag ng katotohanan. Buti na lang wala po tayong problema. At naway maprotektahan po tayo ng Panginoon mula dito sa mga false teachers. Iyon ang rason kung bakit meron po tayong membership. Hindi po tayo pwede magturo kung hindi po tayo member ng GFC. Hindi po ito social club po lamang. Ito ay isang another level of protection na kailangan lahat po tayo nag-a-affirm sa statement of faith. Kapag in-affirm mo yung statement of faith natin, sinasabi mo na hindi ako magtuturo ng hindi na-affirm ng kung ano nakasulat doon. At yun ang ginagawa natin, another level of protection para sa atin. Sa ating pagtatapos, nais kong isaalang-alang natin ang mga bagay na ginawa ni Pablo para sa kanyang minamahal na simbahan. Nakita natin nagpapakumbaba siya sa pamamagitan ng paglilingkod na walang karapatan sa kabayaran. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa mga saints doon sa kabila ng lahat ng mga kritiko at maling akusasyon. At ginawa niya ang mahirap na trabaho na mag-warning sa mga false teachers na pumasok sa Korinto. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginawa niya dahil sa pagmamahal niya sa Diyos at dahil sa pagmamahal niya sa mensahe at dahil sa pagmamahal niya sa mga saints of Corinth. At ayaw niya magkaroon ng kahit anong hadlang. Yan ang ating ehemplo. Si Apostol Pablo, masakit para sa kanya. Napakalungkot ng itong portion of Scripture, pero nakikita niya, laban pa rin siya. Sana tayo rin po. Kung ano yung hinuhusgahan ng mga taga-Korinto tungkol kay Apostol Pablo, ang kanyang pagtanggi ng kanilang pera, ipinagpatuloy pa rin gawin ni Apostol Pablo para lang siguraduhin na walang hadlang sa Ebanghelyo. Habang meron pang kailangan makarinig po nito na minamahal niya.
Katulad po ng ehemplo ni Apostol Pablo, ano ang mga hindrances or obstacles sa ating buhay sa ebanghelyo na kailangan din natin tanggalin o iwasan. Habang meron pa rin tayong gawain pang naiwan, tayo po ay tumayo at mag-respond sa mensahe ngayong hapon. Let's sing, gawain pang naiwan. Gawain pang naiwan, hinaharap natin nang mayroong kasipagan at pananalangin. Kaming nakakilala, sa'yo'y nangangako, ngala'y pakikilala sa aming paghayo. Kung saan di ka, Panginoon, kung saan di ka, Panginoon, at nananatili, katigasan ng puso, di pa nananahuli. Walang ibang lilingan, sinong mag-aakay? Sana nga papahamak patungo sa mundo'y lalabas, hatid ay pag-asa. Walang ibang nagliligtas kundi si Kristo lang. Sulo'y pinasa, sulo'y pinasa sa atin bilang nangangalay, nangaral ng nagiting ng Kristong tagumpay. Atin ding manawagan, mabuti balita, atin ding aasahan ang Kanya. Sa mundo'y lalabas, sa mundo'y lalabas, hatid ay pag-asa. Walang ibang nagliligtas kundi si Kristo lang. Nagpanatili, Espiritong sigla, Kristong pag-ibig lagi, umimok sa kanla. Kanibigyan ding tapang, alab pagningasin, nang mayroong kasipagan, ang atas mo'y tupin. Sa mundo'y lalabas, hatid ay pag-asa. Walang ibang nagliligtas kundi si Kristo. Sa mundo'y lalabas, hatid ay pag-asa. Walang ibang nagliligtas kundi si Kristo lang. Konting paalala, yung mga paalala natin, 3. Tagalog Online Bible Study sa October 23, Session 8, ang kasalanan ng pagkagalit, The Sin of Anger by Ian Tolentino. Hindi ko na sasabihin na lagi siyang galit, pero... Pangalawa, Women of Grace Seminar, ladies, faithfully following Jesus isn't meant to be done alone. We all grow best when we have others to help and guide and encourage us in our walk with Him. So, Women of Grace would like to invite you
Women's Discipleship, a biblical call to mentor and to lead. Ito ay sa Sabado, October 25, alas 9 ng umaga dito sa GFC. Magandang pagkakataon po ito to learn how to walk alongside and invest in one another spiritually. Exclusive po ito para sa GFC members only. Kailangan may ID ka. De, joke lang. Please pre-register at the registration table after the service. Pangatlo, may youth Bible study, October 25, alas 3 ng hapon, itong Sabado, this coming Saturday, dito sa GFC Center. Sunday School revisited ang kanilang pamagat at time to relive yung mga dating Bible stories natin na narinig na natin, pero maganda, parang mas maunawaan po natin at sabay-sabay natin pag-aaralan po yan, yung tatlong yan. Tagalog Online, Women of Grace, and Youth Bible Study. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, pinapanalangin po namin at three of our body life sessions dito, yung Tagalog Bible Study. Panginoon, sa Thursday, would you meet us para sa WOG din po? Gamitin niyo po itong seminar para sa pagpapatibay ng bawat isa. At sa mga aming kabataan sa Sabado, Lord God, would you just meet them and allow them to have clarity with the stories that are already familiar pero hindi pa talaga masyado naiintindihan. Lord, we pray, pinapaalala po namin ang aming mga pangangailangan, especially pang financial. Lord, would you meet us? Naging tapat po kayo sa amin this week dahil nandito po kami at nakapagpunta po kami this Sunday. We want, Lord God, sana mula Lunes hanggang Sabado, gabayan niyo nga po kami, bawat isa. Sana protektahan niyo po kami against sicknesses, against diseases, against the false teachers even, at saka yung mga dapat naming hindi binibigyan ng panahon, Lord. Help us to be focused on your kingdom this week, Lord God. We pray, Lord God, for your strength. Bigyan niyo nga po kami ng pagkakataon makapag-minister sa ibang tao ng mabuting balita. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday, everybody.